Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Naksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, Agosto 29, tuig 2025. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Singano sab ni Attorney John Destacamento, ako si Gian Navarro. Mag-uban-uban kita hangtod alas 9 sa buntag aron pagpakisayod sa mga nagunang mga panghitabo dinhi sa atua sa nasod ug sa kalibutan. Magisgot-hisgot usab ta sa mga mahinungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Atong sugdan ang atong tulumanon sa pagsuta sa atong weather update karong adlaw gikan sa Pag-asa Visayas ug ana sa atong linya si Sir Jumer Iclarino. Sir Jumer, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang habagat or southwest monsoon ang paday nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao, samtang ang bagyong Jacinto nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility kagabi ug naanay gilayon sa 650 kilometers sa may kasadpan sa Iba, Zambales. Ang tong weather condition diri sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinato gihapunta na medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpangilat o pagpanugdog. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-uwan na posible gihapon ng mga flash floods o landslides. Ilabi na sa mga Clarino gikan sa pagasamagtan, medyo naputol ang ato ang linya sa komunikasyon ato siyang so balikan nato sa pag-contact no at aron natong subayon kung from the side of Pag-asa kung unsa man ang mamahimong weather outlook nato karong umaabot nga weekend o weekend naman gyud taron non sa nabakahay mamahimong nga dagan sa panahon, mainiton pa ba o di ba kaha mauwanon pa ba ang ato ang panahon? Siguro ato na nga balikan na karto taod. Sa pagkakaroon ato unang tan-awon ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, questions raised over flood walls collapse. Sa Sunstar Super Balita, flood walls dito sa Paknaan nalusno. Sa The Freeman, PAM hits 6 million pesos tourist stops amid healthcare shortfalls. Sa The Freeman Banat News, gilubong gipatay sa kauban diha sa gitrabaho ang farm. Sa Philippine Daily Inquirer, House probe to cover Davao flood control. Sa The Philippine Star, flood control projects for sale scheme bared. Sa Manila Bulletin, House flood control probe begins September 2. Og sa Tempo, on Sabongeros case, Police General suspended. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan ug karon ana nabalik sa atong linya si Sir Jumer Iclarino. Sir Jumer? Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw. Ang atong habagat ang paday nakaapekto diri sa Central Visayas or sa Visayas,
makasinati gihapon kita ng mga pag-uwan o posible gihapon ng mga flash floods or landslides labi na sa mga prone areas. Kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan kasarangan ang pagbalod. Philippine Standard Time alas 8:00 sa buntag gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Jomer, I have one question lang kaning karong Sabado ug Domingo magpabilin ba nga maayo ang adong weather like mauwan kanang maayo ang panahon sa adlawon pero dili mga times nga uwanon unsay weather outlook nato gikan sa Pag-asa? Yes, dili pa ta magkumpiyansa no any time of the day until this weekend makasinati ta mga pag-uwan ilabi na ang habagat mag-prevail this weekend. Natay nakita na mga kusog na mga pag-uwan na posible gihapon ng mga flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified mga vulnerable areas. Atong hangin kasarangan sad ug ang pagbalod kasarangan, so delikado ang mga gagmay kaayo na sasakyan pandagat. Okay, daghang salamat Sir Jomer Eclarino ug mayong buntag ninyong tanan diha sa inyong buhatan. Og partner Gian ato ng sa atong pagbalik ato ng sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Ug karon atong sayran ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Nag-una sa mga balita, sheet pile sa flood control project sa Barangay Paknaan sa syudad sa Mandaue na hunlak ang mga residente na balaka. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Mao kini ang nahugno nga sheet pile sa flood control project dinhi sa 6.5 relocation site sa Barangay Paknaan, Mandaue. Moabot sa 15 metros ang naapektarang bahin. Kini kabahin sa 130 metros nga level 1 flood control project nga napatuman tuig 2019 ug nahuman tuig 2020. Sa report sa Department of Public Works and Highways 6 District Engineering Office, ang hinungdan sa pagkahugno mao ang natigom nga tubig sa luyo sa sheet pile nga walay outlet o kaagian. Ang nagsunod-sunod nga kusog nga uwan ang gitudlo usab nga hinungdan sa pressure sa luyo sa sheet pile. Ang klase sa sheet pile nga gigamit usa ka plastic o polyvinyl chloride kon PVC. Nagamit usab sila og kabilya sa ibabaw nga bahin sa semento. Sa datos, ang proyekto gipatuman sa Ascensia Construction Incorporated nga gipunduhan og 46 milyones pesos. Gibid ang proyekto Pebrero tuig 2019 ug napatuman Hulyo sa maong tuig sa panahon ni Jonas Cortez, isip representante sa 6th Distrito. Girekomendar karon sa DPWH ang pagtangtang sa nahunlak o gilisan og bag-o nga sheet pile. Ingon man ang pagpatuman sa quality control ug regular nga inspeksyon. Nang hinaot ang mga residente nga mapadali sa DPWH ang pag-ayo. Nabalaka sila nga mograbe ang pagbaha sa ilang lugar. Balaka jud. Kay mo kuan man gid na, mo suod na man gid na tanan hinuuna mo diri. Mas mograbe? Mas mograbe pa jud. Kay sa una wa baya to nang lutaw jud diha. Sa una ang mga kuan, nanay mga sakyanan nga dagko. Karon na nang ano man na may mga sakyanan nga manglutaw na. Kung magkusog ang magkay kanang bisan po magkondis kay gamit. Matud sa mga residente nga matag kusog ang uwan, kanunay sab ang pagbaha sa ilang lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu City Mayor Nestor Archival porsigido nga mahinayon ang pilot testing sa Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit nga may tabo sa sunod buwan. Hinungdan nga nakigalayon siya og nag-follow up siya sa Department of Transportation aron mapahimutang ang tanang mga pagpangandam. Ani ang dugang report. Hilabihan na pagkapursigido ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mahinayon ang pilot testing sa Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit Project nga may tabo sunod buwan. Gibutig niya nga kanunay silang nakig-alayon sa Department of Transportation alang sa pagpangandam sa himuong dry run. Gikan kini sa traffic route plan kahimtang sa mismong pasilidad ug uban pa. Daan ang mipaibaw ang Transportation Secretary nga si Vivencio Vince Dizon ato siyang pagbisita sa Sugbo sa miaging semana nga laumang himuon ang maong dry run sa katapusang bahin sa Septembre o di baka sa first week sa buwan sa Oktubre. Tungod sa gibating kulbahinam, misugyot si Archival nga unta, himuon na lang nga mas sayo ang maong pilot run. Ang DOTR good mo ay manguan ng ilang grupo ni Ibo. Yeah, pwede good 15. I pushing hard na 15 on dato. September 15. Oh, kanaon na ko kung unsa na ilang report. Testingan niya ng panahon na ang pag-agi sa mga bus nga tuyong gipalit sa gobyerno aron makaagi sa exclusive lane sa CBRT. Laumang maagian ang ruta gikan sa Kapitolyo paingon sa South Bus Terminal ubos sa Phase 1. Apan nakita ni Archival nga kung himuong end-to-end ang ruta sa CBRT atol na siyang pagtesting. Plan o ang ruta kay para nako dito tunda kayo nga ikan din sa SM padunong din sa Yara.
This is kung pwede lang. Ang maong pilot run pinasubay sa inimong mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga paspasan na ang pagpatiwas sa mga mega infrastructure project sa syudad sa Sugbo human sa kapin usa ka dekada nga pagplano. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, mga panimay sa mga miyembro sa kooperatiba sa Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga dunay permit nga magbuhat og mga paboto gi-inspeksyon sa mga otoridad. Sa ikaduhang hugna sa inspeksyon, duha ka mga purok ang gituyok aron sa pagsiguro nga wa sila nagbuhat o nagstock og mga paboto diha sa ilang mga panimay. Aniya ang dugang kasayuran. Nipahigayon na usab og joint inspection ang Barangay Babag kauban ang Bureau of Fire, Lapu-Lapu City Police ug Lapu-Lapu City Rescue apan kaganihang buntag sa duha na ka mga purok nga wa pa nila ma-inspeksyon ni adtong nilabay nga semana. Kini mao ang purok Super Sunlight ug purok Judas Belt. Mato ni Kapitan Yolohio Cesar Logi Manayon nga moabot sa napo ka mga balay ang ilang nalibot ug pulos kini mga balay sa mga miyembro sa Babag Pyrotechnic Cooperative nga maghimuan og paboto. Nasuta nga duha kanila ang dili na mga aktibong miyembro. Ang nagduma sa maong kooperatiba maulang ang adunay permit nga makamanufacture og mga paboto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod ni Police Chief Master Sergeant Junimar Yurag, ang Police Community Relations sa Lapu-Lapu City Police Station 3, nga ang mga miyembro lang sa maong kooperatiba ang gitugutan nga makabuhat og paboto apan kinahanglan nga sa designated area kini buhaton. Sapot ko na siya sa license sa manufacturing nato sa crackers. So ko na siya authorized na sila basta gidawat ni Sir Mario Abila. Siya man ang authorized din. Sumapa sa kapitan nga ang ilang pag-inspeksyon aron kini sa pagsiguro nga way mga miyembro ang nagbuhat og mga paboto diha sa ilang mga panimay. Lakip sa gi-inspeksyon ang dapit kung asan hitabo ang nasunog nga pahimuanan og paboto ni adtong Disyembre tuig 2023 kun diin ubay-ubay nga mga kinabuhi ang nakalas. Apan sumapa ni Aida Berdin nga wa na sila nagbuhat og paboto human sa mong insidente tungod kay upat ka mga miyembro sa ilang pamilya ang nakalas nga mao ang iyang bana, anak, umagad ug apo. Halina lang may ginoy mamuhat kay kanang natruma na ko. Sa namatikdan sa kapitan, natagam na ang katawhan sa mong panghitabo, mangwa na'y naghimo og mga paboto sa ilang mga panimay o duol sa ilang mga panimay. Samtang ang kadtong nailhan nga naghimo og paboto pulos na usab mga miyembro sa kooperatiba. Ang kasagaran na ni kuan na gyud miyembro sa co-op or naaslay amo nga miyembro sa co-op. Pero wa mo gitay nakita nga namuhat gyud nga pare sa una nga manilang balay na diha nagkuan ba nagbuhat gyud og dunay chemicals. Nagbuhat og paboto. Gisabkon style. Oh, gisabkon style wala. Sa nabantayan usab sa mga otoridad, adunay mga materyales nga nakastock sa mga panimay apan wa hinuon sila'y nakitang nakastock nga mga paboto. Aron masiguro nga nituman ang mga miyembro sa ilang gipasalig karong adlaw nga wa sila nagbuhat og mga paboto sa ilang mga panimay, nibutyag si SFO1 Lord Jimbel Parba, ang station commander sa Babag Fire Station, nga doon na sila ipahigayon nga surprise inspection. Initial pa nato nga tuyok is wala pa gyud makita nato nga nanay gamay mga gipamuhat pero dili murag porma ra ba. Wala pa gyud actual nga makita ta nga nag-stock sila baron. Pero dili ra kini mo'y katapusan na tong pagbisita nila. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Regional Development Council 7 naningwang ipaabot ngadto sa katawhan ang mga inisyatiba nga may labot na ang pagpalambo sa palibot. Apil sa mga pilianan sa pagka-chairperson o co-chairperson mo silang Cebu City Mayor Nestor Archival o Bohol Governor Erico Aris Aumentado. Ani ang dugang kasayuran. Sa mosunod nga tulo ka tuig, naninguha ang Regional Development Council 7 nga ipatagamtam ngadto sa katawhan ang mga gihimong inisyatiba paingon na sa kalambuan. Ato sa special council meeting, nakita ni DepDev 7 Director Jennifer Bretanya nga sa nakalabay nga termino, daghang mga reforma ang giuyunan nga makatabang sa pagpalambo sa Central Visayas. Tungod kini sa nahimong hiniusang desisyon tali sa managlayng mga sektor gikan sa gobyerno, LGU hangtod na sa private partners. Pinasubay hinuon kini sa mga panginahanglanon sa matag komunidad nga may ilang gihatagan og pagtagad. I want to take a moment to thank all of you and recognize the significant accomplishments of our previous council who laid the foundation for our future socioeconomic development. And as we navigate the challenges of regional development,
We will be guided by our values, and we always remember this as part of our Shekata, of our values of inclusivity, transparency, and accountability. Alang sa tuig 2025 hangtod 2028, lakip sa hatagan o konsiderasyon mao ang pagpanalipod sa kalikupan. Pinagi kini sa bag-ong komitibang gidugang sa RDC7 nga mao ang Environmental Committee nga gilangkuban sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno. This manifests the region's commitment to ecological integrity, environmental protection, and climate action as we drive and advance sustainable economic growth. We will explore new ways to boost economic growth, improve social welfare, and protect our environment. Nitampong niya ng panahon na ang mga local chief executives sa Central Visayas nga silang Bohol Governor Erico Aris Aumentado, Cebu Governor Pamela Baricuatro, Cebu City Mayor Nestor Archival ug uban pa. Mipasalig sila nga paligunon ang mga gihimong proyekto ug inisyatiba tali sa lalawigan sa Sugbo ug Bohol o ang gitawag nga Sugbohol. Napilian isip nominees gikan sa government sector silang Aumentado ug Archival. Samtang sa private sector, nominado silang Melanie Nang ug Argeo Milisimo. Walay nahitabong eleksyon sa pagka-chairperson ug co-chairperson, human nagdumili si Baricuatro sa nominasyon. Iendorso ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga nominado aron makapili kung kinsa ang mamahimong chairperson ug co-chairperson sa RDC7 karong 2025 hangtod 2028. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong uwahing balita, 13 anyos nga tinun-an sa syudad sa Mandaue naligsan patay sa trailer truck sa iyang paglabang sa dalan ni adtong Miyerkules. Awhag sa Traffic Department nga mogamit sa skywalk aron kalikayan ang disgrasya. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Pasado alas 8 kagabi sa MC Briones Street sa Barangay Luok dool sa usa ka tunghaan, milabang ang usa ka 13 anyos nga estudyante. Apan sa paglabang niini, naigo siya sa trailer truck. According to the account no, sa katong mga nagunang respond dito is nagdali-dali in taon tog tabok niya, wala gyud niya na matikdi ba nga go signal pa to. Kay nisunod man to siya sa kuan, na may duha ka bata nga ni tabok una. Nya kato siya nisunod na awahi. Tapos may yung pagkasangit gyud sa trailer truck. Ang tinun-an grade 8 ug nagpuyo sa Barangay Bakilid, Mandaue. Samtang ang driver sa truck usa ka 60 anyos, giila nga si Aucan Dominador Kilaton taga syudad sa Sugbo. Nadapa sa tambalanan ang bata apan gideklara nga patay human sa pipila ka minuto. Mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide ang driver. Subay sa panghitabo, giawhag ni Rituya ang publiko ilabi na ang mga tinun-an nga kung mulabang mogamit sa skywalk aron malikayan ang disgrasya. Nasayran nga unahan lang sa nahitabo ang aksidente. Adunay skywalk at bang sa usa ka tunghaan. Lagi ka ng mga dili ganahan mo saka gani sa ato ang sa skywalk ba. So mao na ako lang nga encourage gud unta labi na sa mga estudyante ba nga mugamit kita sa skywalk para safety ba. Ipasabot ni Rituya nga truck corridor ang DM Cortes ug MC Briones Street sa Barangay Luok. Busa 24 oras nga nag-agi ang mga truck. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kagahapong adlaw sa Sayri 47. Sa atong pagbalik, maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Welcome back sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Kauban ninyo silang Gia Navarro o Kristen Joy Felerca. Ang atong oras, 8:32 na sa buntag. Ako lang ning lakbitan na Cristel, no. Sumpay lang ni sa ako ang na report ni baguhay lang kaning sa RDC7 meeting. Yes, Governor Baricuatro declined. Dumili siya sa pagdawat sa nomination as RDC7 chairperson. So, nasa gi-post karong buntag. Nasa idugang pagpasabot nganong ni decline para mo give way sa nomination nilang Governor Aumentado o ni Mayor Archival sa pagka chairperson o co-chairperson sa Regional Development Council 7. Sumapa niya, quote unquote, "I believe it is not a sign of weakness. It is a deliberate act of statesmanship. If giving way to a fellow Cebuano official toward the Regional Development Council is what keeps Cebu united and moving forward, then I will choose that path even if it means I step back from the regional role." Dugang pa sa social media post ni Baricuatro nga ang iyahang nabantayan nga kung ugaling man nga dawaton ang nominasyon isip RDC chairperson na yung mga tendencies nga basin magkabahin-bahin na unya ang Cebu. Pero mas hatagan gud niya og pagtagad sa pagkakaron ang impeccable, seamless provincial government given nga wala siya nahatagan na og kanang transition period from the past administration aron mahapsay na ang tanan. Dugang pa niya, quote unquote, "Charity begins at home. Let us fix the home base before chasing the regional goals. Cebuanos are my priority, not a regional title." Mana to'y dugang explanation ni Baricuatro why she gave way the nomination to
Archival and Aumentado. Ang may tabudi ani no, as we learn kay prior pa ng nomination, nag-explain ang RDC7 nga ang mamahimong dagan ani kung o galing gidawat man ni Bari 4 ang nomination, ang may tabo ani na election. So pilian sa mga nanambong sa on the full council, nadya may tabong election kung kinsa man ang botaran between the three of them. Tungod kay duha naman ang nominado from the government sector, naara na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kartada kung kinsa man para kaniya ang mamahimong chairperson sa RDC7 o kinsa man ang iyang co-chairperson. Mind you guys, ang naapil para sa chairperson and co-chairperson, duha from the government sector o duha from the private sector. And speaking of Gov Bari 4, naa siya State of the Province address karong alas 3 sa hapon adto sa Capitol Social Hall Maytabo. State of the Province address. Ako i-clarify. Gikatak diyan niya nga i-report. Number 1, ang giatangan ron sa publiko. She gave us the teaser. What would be the financial state of the province? Okay pa ba ang ato ang panudlanan? Nagpabilin pa ba nga debt-free na ba kay dugang pambayro nun ang probinsya o guban pa? Unsa man kaha ang iyahang matud pa nabantayan from the past administration nga buot niyang i-correct under her term, and ang uban pa nga mga priority agenda ihisgot niya in detail karong alas 3 sa hapon. Pagkatambungan kini sa mga opisyal sa probinsya sa Sugbo, even some government agencies. Ay tas laing hisgutanan. Murag mas init ang atong laing hisgutanan ron. Mas init pa sa kape. Ano man. Di kay gagahapon murag Wednesday murag moto nagmando to si President Marcos nga unsa tawag na? Ipaubos sa lifestyle check. Ang tanan mga government officials ug sa gagapon murag nahisgutan nato nila ni Mamalu ug Attorney John nga kanang nalagi after ato partner Gian na nato yung mga nagtrending lagi ning mga anak sa mga congressman, kay kusog magud ang pag-call out sa mga netizens. Kusog ang so daghan ni mga nag-viral but diri sa Cebu kay usani ang katong si Basak Barangay Kapitan Jasmine Daday Chan, kundi anak man sa atong nahibaw anak siya ni Congressman Junior Dahong Chan og Mayor Cindy King Chan sa Lapu-Lapu City og usa pod siya ka kapitan sa Barangay Basak. And kagahapon partner Gian after sa katong daghan lagi muragi kuan mo siya nag-trending kanilagi iyang kaning mga expensive daw niya nga mga clothes, expensive nga mga kaning iyang travels, ba murdi siya nakuan kay kanilagi as government officials daw dapat ikaw nga kanang magpabilin kang like sa imong panuot nga dili ka more extravagant gud ba? Live according to your means. And sa kagahapon ipagawas na gud siya og statement partner Gian sa iyang giingon partner Gian gipawong pagyud ang comment section Just want to clarify once and for all about aning trip sa Europe kay magmam gud ang trending ba? Regalo nis akong bana ka isa ra mi kaadto trip nako mag-ilis-ilis sanina mo murag kapila nako didto mga sanina nako pangitaan ninyo sa usa ka online platform shop ka sa kanang unsa tawag Orange online app. Shopping platform. Orange app. Unya mao daw ni iyang kinaiyag yun nga ang pagkakikay unya kabahin daw sa funds kay hinaguan daw ni niya tungod kay nagtrabaho siya since college ug mo na daw siya mga tinigom sa iyang mga investments. Unya usa na partner Gian nga ningon siya sorry sa mga upunganon labi na sa mga basakanon sa mga post nga nakatiken out of context. Siya, I know inyo ra ni ihaha pero okay ra at least nakapagawas ko sa akong side. In terms daw sa public record sa finances sa barangay, every state of the barangay address iya man daw ning i-report ug with resibo. Unya iyang giawhag ang tanan nga katong mga nagduda nga pwede mo attend sa iyang soba next time. Unya adtua lang daw siya sa barangay if naay mga clarifications or kuan. So that's one thing nga atong But the question right now, karon nga nakapagawas na siya sa iyang side, bahala og
nasay na siya nga ihaha na siya. Grabe ha murag maghilak ta ng manigingon na to nga manigingon na to Christine nga basta lisod litokon ang mga pangalan nga mga brands mahal gid na murag bakit-an ra nako na didto sa New Star kanang ingan ng mga brands nga ng mga brands mga mahalon. Pero believe ki kani mga citizen ba no kay ay kanang mga netizens kay pura bitaw kag sana kanang awa ka kabantay ka sa mga nanggawas naagi mga price ay kanang mga price ang clothes, ang jacket, ang heels. Pas mong kayo sila maka-research. Lagi murag malupigan jud ang mga taga-media ani ba. Gamay nga, pas-pasa gid murag kasi tawag ana nila. Murag kay kung uso man na sa kuan god kanang mag-try on haul, kanang asa ni gikan nga mga brands. Pero wala man nato nakita sa iya kay sa kani sa kapitan. But nabantayan sa mga netizens nga very kuan lang siguro kanang grabe kay ka-agresibo. Expensive kaayo ang mga panamit, but sa iyang in defense sa iya nga iya good pud na kanang kakikay og iya pud na kaugalingong kwarta ang iyang gigamit sa iyang kung unsa man na iyang travels, sa iyang mga gipamalit nga mga luxurious brands. But again lagi that's one thing nga usapod natong kuhaan og habig karon. Let's try kung makakuha bata og side ni Kap Daday about this kay nihitingog naman siya gahapon sa iyang social media. So this time at least we are kanang fair enough for the media to get her side para maklaro gyud. Kay murag if mulabang ta sa atong next nga hisgutanan murag sige later let's reserve the energy. Let's reserve the energy. Not only si Kapitan Daday Chan ang nabiktima sa grabe ka-agresibo, grabe kayong pag-call out sa mga netizens, even other nga mga anak sa mga kongresista, no? Ay kalimot ko kitsa to kongresista nga ko nabasahan nga ang iya ko nung biyahe from Bicol to Manila, mag-private plane ko no siya. Ana. And then doon ay uban pa nga mga anak sa mga kongresista nga grabe kayo nga pagka-expose sa social media sa ilang mga fashion, ilang mga gipanglaag, uban pa. Kibaw mo nga no? Kay unsaon namang guylagda nga nakabutang sa Code and Conduct. Ako pa i-check Okay, nakabutang manggod sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. That's under Republic Act 6713. I think includes provisions for the families of public officials and employees. The law requires that public officials and their families lead modest lives appropriate to their income, refraining from extravagant displays of wealth. Additionally, it defines the family of public officials or employees as their spouses and unmarried children under the age of 18 for the purpose of various provisions such as rules on gifts and conflicts of interest. Mga ingana na lang yun ka-agresibo ang mga netizens sa pag-call out. Not only medyo lisod kayo kung mag-call out sa Facebook o sa X kakadiatong Twitter na may mas social ron. Reddit. Oo, kay ba mga sumsuman gid including si Kapitan Daday Chan, up na mo siyang sumsuman sa mga hot-headed netizens sa Reddit nga sige silang panawagan og accountability nganong ingana kung makabalandra sa ilahang lavish lifestyle. Hinungdan nga ang ubang mga anak sa mga kongresista nag-hide na lang or ilang gihimong private ang ilang mga social media accounts. Why? Maukay man gud dito. Yes. Diba? Maukay man gud ang tanan. Makadepend sa baka na sila. And remember kining inganing RA 6713 diabe na masangit ang mga politiko. Now, on the question sa nimong mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang mga kandidato or ang mga opisyal tanan-tanan kinahanglan mo paubos sa lifestyle check, are they ready to show something? Andam baka na sila
Or what if nay mga insiders nga mangukay ra usab? O kini example ni ha kining maong kabanay so sa ka kongresista nga grabe ka lavish ang iyahang lifestyle nga nakaingon na lang gid ang uban pa nga grabehan no mo day nay katas ng buwis ng bayan nakapangutan ng mga tao diha na ba paingon ang among gihago ang buhis? Kanang mga meme karon sa Facebook no kana laging mga scholar ng bayan. Another meaning. Mga scholar ng bayan lahi pud nga type sa mga scholar ng bayan. Scholar baya sab ka. Mao gani. Like two types, mga scholar ng bayan nga katong nakabenepisyo sa free higher education og mga scholar ng bayan nga naka-experience og expensive lifestyle. Kitay magbayad sa ilang tuition sa mga mahalon nga eskwelahan. But again, lagi mo na for the fairness kay na ang mga netizens magud ani nagkuano nga kanang nag-expose sa kanila nga lifestyle, but I think we have to give them also time or we also give them the chance to kanang kuan sa ilang mga self ba kay if asa gud ni nagikan ilang ang mga pondo or mga funds para sa ilang gigamit sa ilang mga travel, sa ilang mga pagpalit og mga luxurious brands. No, kay just like sa ato lagi gikuan para gani na kang Cap Jasmine Daday Chan giingon niya nga iya nang own funds. Well, ato siyang tagaan og kanang time to explain or kanang to give her chance nga makakuat kung to defend herself ba kay kani say ang social media magyud dali manggod kay ni maka-pick up lagi og mga issues. So dali kay makakaykay, dali makakita og resibo. Kay ang mao lagi na partner giyan usay murag careful jud ani atong mga pang-upload sa social media kay awaron ang nahitabo sa kaning mga social media influencers nga kanang kanang nabutang sa hot seat karon. Asa man taw nagipangkuha ang mga pictures, ang mga kuha dito ra gyud na sa ilang mga kaugalingon nga mga social media accounts, gipang-ukay didto kung asa ay diri nagbiyahe ni sila sa kamao nga country, nakapalit siya og ingon ani kay ina naman ilang lifestyle nga ilang gipakita sa social media. So mura bitaw bisag ipang-delete pa na nila pero naa na bitaw sa tawag na murag social media footprint or sana kanang ingon digital footprint. Ngawa na, bisag i-delete pa nimo ang mga tao, paspas kay maka-screenshot, nga they can use against you, maybe not now, but in the future. Malagi ni nakalisod, gid ana. Pero ako lang nga siguro nga panawagan sa mga, mentras wa pa maamong ang uban pa nga mga anak sa mga politician, o mga dagkong opisyal, kung mahimo, hinuktoke ang usa ka provision sa RA 6713 kay bawo mo daghan kay mga politikong nangasangit nga nga balaora sa ombudsman or maski sa mas taas pa na nga korte. Nakabasa ko sa usa ka post sa X iningingon nga nigingon ang usa ka netizen nga nang nipahimangno ang usa ka netizen nga gigon nga bantay mo gamit mo mental health card ha kay nga naman kay abi kay naglikay sa gitawag nga accountability or kana silang pamilya ha kay ba sila unsay meaning anang word nga accountability anda ba silang manubag sa tanang mga pagsaway o sa tanang mga issue? Well, mas may pangandaman na lang ang kaugalingon sa ipaubos nga lifestyle check because ombudsman is waving. Malagi na. I think that's a good nga kana ba lifestyle check kay unta lang patas no ang lifestyle check. Fair sa tanan kay labi na karon partner giyan nga akong makakuanta no daghan kay usually mga flood control projects nga mga palpak tungod aning mga wa na gamit og taro nga mga pondo. So murag karon ba is this kind of murag very relevant kayo siya nga daghan kayong mga murag i-question nato ba tungod kay although dili man nato makuha na pero karon man daghan kaayo ang mga flood control projects nga nangapalpak anya unsa may kinsa man ang nagsuffer ang mga katawhan. ang katawhan. Oo, diba kapag sona nakaingon na lang gyud ang mga nakaingon si Marcos Jr. nga mahiya naman kayo. Onya
nag-standing ovation ang mga nanambong dito sa SONA. Nagpakpak sila nga, abiba. But you know what's unsa possibly unsay nasa back of the mind? Yes, haka ni oy, mag-standing ovation na tani kay patay ko ani, mabulgar gani ko da nga dako kayo akong kickback binilyon ra ba? Haka ni oy. Marag nalipay dala ng kabalaka. Makayon gid ko nga, is that a sign of guilt? Boy kay karon atong nako daghan kay mga ghost projects unya dili lang baya kanang small amount of funds ba dako billions ang amounts pag yun. And labang ta sa uban sa kini murag ganan gid ka makadugi ka sa kuha kaning pagkatungang gabi medyo natugaw ilabi na sa mga sakop sa media ang nahimong post ni kongresista Richard Gomez dito sa Leyte sa dihang bahin ka na sa issue sa flood control project dito sa Leyte. Asa ganin ni siya Matag ob Leyte. Diin kung tungod sa kusog nga pagbaha sa milabay lang nga semana ang pipila nga bahin sa flood control structure sa Barangay Riverside naguba gumikan sa halapad nga pagbaha. Kusog-kusog pa ya ang uwan. Na-interview man gyud sa ubang mga media ang mayor dito sa Matag ob Leyte. Ako pa double check kung kinsa ni para watay masipit. Okay, si Mayor Bernie Takoy, they got their side about what happened unsa bay mga kakuwangan sa flood control project, unsa bay mga kuan, how's the project going and how's the funding bahin niana. Okay, and then nakalitok man si si Mayor Takoy nga nakalitok man siya sa pangani kongresista Goma of 4th District. Nakaingon hinungdan nga ang mga sakop sa media ilang gikuhaan og habig si kongresista Goma. Unya ang nahitabo? Ang nahitabo na noon, ang iyang pagduda, nakita ni Goma nga, this is a type of media spin against him. Kay matod pa ha, this is according to his post. Look at the similarities of the different social media and agencies asking questions. Alam na alam mong merong nagkukumpas, alam na alam mong ginastusan. Ayos gastos pa more mga ungas. And then iyang gumikan sa kalagot. And then iyang gi-expose ning mga screenshot sa mga or gipang screenshot niya ang mga text kaniya. Actually itago na nato ni nga number ha kay man usa sa mga gireklamuhan among other journalists gi-share ang mga screenshot wa gyud gipagtago ang mga number. Data Privacy Act baya na. Malagi although sa atong nakita ang mga screenshot nga iyang gi-post makita ang number og ang mga names sa kaning mga journalist. But kung ato pong basahon ang kuan partner Gian, they properly approach man pod. Nga kanang with courtesy, good afternoon Mayo Kong, good afternoon sir. Sir, may we ask for your little time? Kung kanus ka na mo pwede ma-interview, pwede ba ka na mo ma-interview, pwede ba ka na mo makuhaan og habig. Ingon na naman akong nakita nga mga mga text gipadangat ngadto ni Congressman Gomez. Pero kini human nga nabalaka ang mga journalists nitingog gyud ang National Union of Journalists of the Philippines. Nakita ko ba ilang gibadlong si Goma nga, hoy, it's not a media spin. Naturalmente nga sa journalism kinahanglan kuwaon gyud ang side para mamahimong patas ang storya. This is not media spin. And gihimug-atan gid sa NUJP nga di gid mga bayaran ha, wa gyud gibayad. Naturalmente that we get your side. Di ba? Okay. Ningon ang NUJP, we remind Gomez that media asking for his side on the matter actually favors him. The requests give him a chance to address the allegations made by Matag of Mayor Bernie Takoy, who has also criticized him for alleged lack of support during heavy flooding and making them is part of journalists' jobs. If Gomez preferred to not speak about the issue
A simple no comment or lack of response would have sent the message without imputing malice or exposing our colleagues' private information. Despite the media's community's recent reflections on the practices of some of its members, claiming media bias and spin to avoid answering questions will only go so far. Manigingon, dahil kita to sa NUJP nga ka na trabaho gyud na sa media. Naturalmente nga nahisgot man. Nagipasanginan nga kuwang support, so we have to get the side. Kaya usahay, kung moingon po tag na link ni iyang pangandra niya, moingon, kung sa iya side, moingon nga, wa man po gay ko gihatagan og time to defend myself. Diba? So, kana ba, murag makuha na to nga, sakto bito ang gingon sa NGP. Gikuhaan kag side, meaning, tagaan kag chance nga, makuha imong side ba nga, para bitaw, dili ikaw kay, I think, kuan ba ni nga issue? Dako gid nga issue. Unya, pasangin lang na ninyo nga bayaran ko no nga mga media. That's part of our job. It's part of the job. Natural. O nay issue to bagon gyud. Ayaw gaslight diha. Kadugay na niya sa showbiz. Wa siya kahibaw how journalism works. And if ato pong basihan ang kaning mga ang text ng gipadangat siya, dili man kanang kuan nga pagka-chat nga kanang nangayo man gud katahuran na malihog man gani. Sakto gid nga mga if na observe nato tanan nga mga gipadangat niya nga mga text kana bitong proper way of communicating to reach kanang ma-reach out siya ba. Kuan naturalmente nga kuan gid nga side para makumpleto ang storya, mahimuan nga patas. Anyway, kung ugaling wala man itubag, pila ra sa ibutang sa anyway ang 'di ba ang pirmi natong gibuhat, isuwat nato sa atong script nga sa pagkutlo ni balita wala panihatag og apan gisuwayan og kuha alang sa pagdepensa sa iyang habig say pagkapinan pa nagpabiling abli just to make sure nga fair. So ako na siguro nga hangyo ni Kongresista Goma kung nay mga bugat kay nga mga issue tubagon lang. Di na lang kutob sa light lang or di na lang kutob sa pagbalandra sa kung unsa man nga mga project. Ilabi na ron nga init kaayo ng issue sa flood control project. Kung galing na lambigit man or kung na ikadepensa, depensa lang. Kung mag no comment o no comment na lang. Or you can even post a statement para pagdepensa sa imuhang side, di ba? Rather than kalit kang mangduda, kalit nga mubalandra sa imong intrusive thoughts. Kanang murag mamasangil. Na wala kay kuan. Hinamayo. And it goes to all kuan pod ba nga dapat kanang mga public officials kanang accountability magud ang gipangayo sa katawhan. So you are in the position, so you also have the kanang responsibility to kanang give people accountability nga gipangayo tungod kay katawhan funds baya na sa katawhan, kwarta na sa katawhan ang gigamit sa mga project. So if ikaw nga wala kay ikaw nga government official nga kabaw kang tarong na nga pag-implement, why not defend yourself? Correct. Diba? Diba? By airing your side, diba? At least makumpleto na ang dagan sa storya. Anyway, kung ito may numduman, sabi as mga nasakitan si Kongresista Goma sa pamahayag ni Mayor Benjamin Magalong bahin sa mga giingong mga kakulian sa mga flood control projects kay lagi dako og kickback. Manigingon nga, is that a sign of guilt? Mao na atong ko nga hopefully sa tanan mga kanang karon nga init kay ni ang issue about flood control project sa tanan mga government officials. We hope nga we also understand our job as media nga mukuha mi sa inyong mga habig tungod kay that's part of our job nga mukuha mi sa inyong habig tungod kay ang katawhan mao na ang gikinahanglan kay ang katawhan manginahanglan man gud na og ay mangayo man gud na sila og answers and through us nga kanang kami ang murag the media will serve as the bridge to connect the people and kaning mga officials. Unya, wala tay igong oras partner Gian, ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Limshuwa nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa garang ko.
of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ang paglitok nini, tamis kayo alang kanato mga Katoliko. Maman gani nga ang pag-ampo sa Santos nga Rosario, gihimong devotions sa tanang mga Katoliko. Why do we pray the Hail Mary? Wa kita mag-ampo ngadto kang Maria. Kita naghangyo kaniya, ngay ampo kita niya. Dako kayo ang role ni Mary sa atong kaluwasan. Kay diya kini magsugod siyang pagsugot sa kabubuton sa man. Sa Lucas 1:38 nagaingon, mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo. May tabo unta kanako ang imong gisulti. Mao kini ang oras nga si Kristo miabot diha sa katawhan. Busa dili mahimo isalikway nato si Maria. Pag himo ni Jesus na bino sa tubig, gihimo kini niya tungod sa hangyos ni Mary. Kini mo igong kamaturan nga si Mary ang lamang sa atong pagtawon o demosyon. Tungod kay siya, inahan sa atong mahal nga si Kristo. Busa sa imong pag-ampo sang pita usab si Mary, pinagi sa paglitok dinhi. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya karong adlaw. Magampo kita. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nagitong amahan, salamat sa imong paghatag kanamo sa mahal na Birhen. Salamat nga siya niya uban kanamo nga among gihimo usab ngayon. Kay kung wala si Mama Mary, walay makapahimanglo kanamo pud kami na isalaan na sa among dalan. Siya isip among inahan ang kanunay nasa among kiliran nga maghatag kanamo og giya ngadto padulong sa imong bugtong anak ka Jesus. Amen. Mansamahan sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat, Philippine Airlines. Daghang salamat, Cebu Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa among News Manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sa atong mga kaubanan sa News Department, Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond ug dili sa studio si Ferdy Katamislat Katubay. Daghang salamat usab sa inyong pagpakig-uban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan usab ni Attorney John Destacamento, ko usab si Gia Navarro. Happy weekend ka natong tanan. Today is Payday Friday. Payday Friday. So let's brace ourselves for a heavy traffic, basin heavy rains usab. So magmatngon gihapon ta kung asa man ang ato ang lakaw, mag-amping gyud kita sa kanunay og digit kita digid nato kalimtan sa pagpasalamat kanunay ang labang magagagam. God bless us all. Ang sunod semana dinhi sa inyong paboritong tulumanon ang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy.